itong habag na to ay napakasagana. Sino ba sa atin ang hindi nakaranas ng habag? Lahat po tayo nakaranas ng habag. Bakit? Makasalanan tayo, buong buhay natin, hindi makasalanan tayo. Ginawa natin ang nais natin, walang makaawat sa atin, walang makapakialam sa atin. Ako ang Panginoon ng aking sarili. Di ba ganun tayo? Pero sa kabila ng ganung kalagayan natin, kinahabagan tayo ng Diyos. Meron siyang ginawang provision para hindi tayo mapunta sa kaparusahan. Ang tawag doon, habag. Higit lalo yung biyaya. Kasi ano bang deserve natin? Parusa. Pero ano binigay ng Panginoon? Kapatawaran, buhay na walang hanggan. So tayo pong lahat, dumanas po tayo ng masaganang habag ng Diyos. So mga kapatid, tandaan po natin ito mga Kristiyano. Napakahalaga po na alam natin itong verse na ito. Kasi dumarating po tayo sa punto ng buhay natin na naki-question po natin ang Diyos. Minsan nangyayari sa atin, Lord, bakit ganun? Ako naman na nagiging tapat sa iyo, ako naman na naglilingkod sa iyo. Bakit parang yung mga taong sumusuway pa ang binibless mo? Bakit kung sino pa yung sa dami ng ginagawang masama, sila pa yung mga parang pinagpapala? Ang ganun, ano? Nangyayari po sa atin minsan yan. Pero kung napapaalalahanan po tayo ng salita ng Diyos, kaya sabi ko po, napakagandang tandaan po natin, Isaiah 55, 8 and 9. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang inyong kaisipan ay hindi maabot. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Di po ba, pag kanya nga tayo pagkakataon na matatanong natin ng Diyos, mapapaalalahanan po na tayo nito. Na yung pamamaraan natin, kaisipan natin ay hindi kasing taas ng pamamaraan at kaisipan ng Diyos. Ang pagkilala ni Pablo, na kung sino sinasabi ng Diyos patungkol sa kanyang sarili, na punong-puno ng napakasaganang habag at biyaya. Yun po ang ating Panginoon. None of us deserves any of this. Ulitin po, anong deserve natin? Parusa. Pero anong ginawa ng Diyos? Pinatawad tayo at meron pa tayo ano ngayon? Buhay na walang hanggan. Biyaya yan. Grace. Hindi natin pinaghirapan. Wala tayong bahagi dyan. It's just dahil ito sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya po sinasabi ng banal na kasulatan, ito'y dahil lamang po sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya tinanggap natin ang mga bagay nito. Ulitin ko po, none of us deserves this. And yet, He freely gave, He forgave, He loved, He saved ang lahat ng tao na sumampalataya sa Kanya.